Alamin ang totoong dahilan kung bakit ang langis ng Venezuela ang dahilan ng isang global na tunggalian. Sa ika-20 siglo, natuklasang napakalaking langis ang Venezuela, isa sa pinakamalaking reserba sa mundo. Ang industriya ng langis ng bansa noon ay pinamahalaan ng mga dayuhang kumpanya, lalo na mula sa US. Noong 1976, nationalized ng Venezuela ang langis at itinatag ang PDVSA. Ito'y nagbigay kapangyarihan sa estado, ngunit nag-alis din ng kontrol ng mga dayuhang oil giants. Mula noon, naging malaking pinanggagalingan ng export ang langis. Ngunit kalaunan, nagdusa ang industriya dahil sa kakulangan sa pamumuhunan at katiwalian. Noong 2007, ibinalik ni Hugo Chavez ang buong kontrol ng langis sa estado. Pagkatapos nito, umunti ang produktong langis na naibebenta at lumipat ang mga pangunahing customer sa mga bansa tulad ng China. Dahil sa tensyon sa politika, ang US ay nagpatupad ng sanctions laban sa Venezuela. Sanctions ay nagpigil sa langis na pumasok sa global market. Noong administrasyon ni Trump, mas pinaigting ang presyon. Sinasabing layon nila ay regime change at kontrolen ang langis. May mga pahayag si Trump na umano'y nanakaw ng langis mula sa US. Ito'y isang kontrobersyal na pahayag, pinalaganap ng ilang opisyal. Ngunit ayon sa mga eksperto, legal itong hindi base sa international law. Ang realidad, Venezuela pa rin ang may pinakamalaking langis sa mundo. At gusto ng maraming bansa ang akses dito. Noong January 2026, isinagawa ng US ang isang malaking operasyon laban sa Venezuela. Target ng operasyon, si Pangulong Nicolas Maduro, at inaresto siya sa isang military offensive. Sa likod ng operasyon, sinabi ng US na ito'y laban sa droga at terorismo. Ngunit marami ang naniniwala na isa ring paraan ito para makontrol ang langis. Kasabay nito, ipinatupad ang blockade ng tanker. Ipinigil ang pagpasok at paglabas ng langis na pinaniniwalaang nakasanksyon. May mga barkong sinakop pa noong blockading operations. Ito'y nagdulot ng matinding tensyon sa Caribbean region. Pagkatapos ng tensyon, inanunsyo na magbebenta ng milyon-milyong barel sa US. Sinasabing 30 hanggang 50 milyong barrels ang ilalagay sa merkado ng US at may plano ring palakasin ang langis ng bansa. Ito ay bahagi ng mas malaking benturang pang-enerhiya. Ang mga kita ay naasahang gagamitin pareho para sa Venezuela at US. May mga malalaking kumpanya ring inaanyayahang mag-invest muli. Ngunit hindi madali dahil sa lumang infrastruktura. Ang langis ay simbolo ng kapangyarihan at kontrol sa mundo. Ang Venezuela ay nasa gitna ng isang pandaigdigang laro. May mga nagsasabing ito ay laban para sa demokrasya. Ayaw ng iba na ito ay tungkol sa langis. Ang katotohanan ay maraming perspektibo at ang hinaharap ay patuloy na susubok sa bansa. Matapos ang operasyon, umusbong ang mga tanong sa buong mundo. May mga nagsabing ito'y paglabag sa soberanya ng isang bansa. Samantalang ang iba naman, tinawag itong legitimate intervention. Ang katanungan, sino ang tunay na may kontrol sa langis? Ang Venezuela ba o ang mga bansang may kakayahang manghimasok? Sa likod ng mga pahayag, may nakatagong interes at ang langis ay palaging nasa gitna. Habang ang mga leader ay nagtatanggol ng kanilang imahe, ang mga ordinaryong mamamayan ang nagdurusa, nagkakagulo ang ekonomiya at bumabagal ang produksyon. May mga bansa namang nag-adjust at nag-shift ng supply. China, Russia at iba pang kaalyado patuloy na nakikipagtransaksyon dahil ang langis ay isang commodity na hindi madaling palitan, habang ang US
gusto pa rin ng mas malaking bahagi ng market. At ito ang dahilan ng patuloy na tensyon. Sa likod ng bawat headline, may mas malalim na kwento. At ang kwentong ito ay hindi matatapos agad, kaya't patuloy ang pag-aaral ng kasaysayan at politika upang maunawaan ang tunay na dahilan ng digmaan. At ang langis ang laging nagsisilbing motibo. Ang Venezuela ay umaasa sa langis para sa halos lahat ng kita. Kapag bumaba ang produksyon, bumabagsak ang ekonomiya. Ngunit ang pag-asa sa langis ay parang isang sumpa. Dahil hindi nito pinapalago ang iba pang industriya, habang ang mundo ay nag-i-invest sa renewable energy. Ang Venezuela ay nanatiling nakadepende sa fossil fuels. Ang mga supply ay nauubos at ang infrastruktura ay luma na. Kaya kahit mayaman sa langis, naghihirap pa rin ang bansa. Ang kontrol sa langis ay kontrol sa buhay ng bansa, sa ekonomiya, politika at seguridad. Kung sino ang may hawak ng langis, ay may hawak din ng kapangyarihan. At ito ang dahilan ng mga hidwaan. Hindi lang ito tungkol sa ideolohiya, kundi tungkol sa kontrol ng supply at ang pagtaas ng presyo sa merkado. Kapag ang langis ay kontrolado, maaari mong baguhin ang ekonomiya ng buong rehiyon. At ito ang pinakamatinding sandata sa politika. Kaya ang bawat bansa ay nagtatayo ng alyansa. Ang Venezuela ay may malalaking kaalyado sa silangan. China at Russia ay may interes sa langis at geopolitics, kaya't hindi simpleng laban ito ng US laban sa Venezuela, kundi isang global tug of war ng kapangyarihan. Ang mga bansa ay may mga lihim na kasunduan. May mga deal sa langis, armas at teknolohiya. At kapag nasira ang kasunduan, may puwang para sa pag-atake at destabilization. Ang destabilization ay paraan para palitan ng leader. At ang bagong leader ay mas madaling kontrolin. Sa ganitong paraan, ang langis ay nagiging instrumento. Ngunit may mga taong nagtatanggol sa soberanya. May mga grupo rin na nagnanais ng pagbabago. Ngunit ang pagbabago ay laging may kapalit. At ang kapalit ay buhay ng mga tao. Kapag may digmaan, ang mga mahihirap ang unang nasasaktan, habang ang mga may kapangyarihan ay ligtas. Ang tunay na labanan ay hindi nakikita sa TV, kundi sa likod ng mga pader ng politika at sa mga boardroom ng langis. Ang tanong ngayon, ano ang magiging hinaharap ng Venezuela? Kung mananatiling kontrolado ng ibang bansa, maaari itong magpatuloy na maging mahirap. Kung magtatagumpay ang reforma, maaari itong umunlad muli. Ngunit kailangan ng matibay na pamumuno at malinis na sistema ng pamahalaan. Kailangan ng transparency sa oil industry at wastong pamamahala sa kita. Upang hindi na maulit ang kahirapan, ang Venezuela ay may potensyal, mayaman sa natural resources at may talentadong tao. Pero kailangan ng pagkakaisa, hindi lamang ng pamahalaan, kundi ng buong bansa upang maibalik ang dignidad at ekonomiya. Ang langis ay maaaring maging blessing o isang sumpa. Nasa kamay ng tao ang desisyon at ang mundo ay patuloy na magmamasid. Ang kwento ng langis ay kwento ng kapangyarihan. Kapangyarihan na kayang magbago ng buhay. Kapangyarihan na kayang magdulot ng digmaan. Ngunit maaari rin itong magdala ng pag-asa kung ito'y gagamitin ng tama. Ang Venezuela ay patuloy na lumalaban at ang mundo ay patuloy na nagbabago. Ang tanging tanong, sino ang tunay na magtatagumpay? Ang mga mayaman sa langis o ang mga taong nagdurusa dahil dito? Ang kasaysayan ay patuloy na sumusulat at ang susunod na kabanata ay nasa kamay natin. Kaya pag-aralan, intindihin at magtanong. Dahil ang mundo ay hindi simpleng kwento. Ang bawat desisyon ay may epekto.
at ang langis ay simbolo ng malaking kapangyarihan. Kung gusto mong malaman ang susunod na kabanata, like, share, at mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga kwentong may malalim na dahilan. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na documentary.